Hello? Carl? Oh gosh, I can't believe this. Stanley? Sagot ng babae sa kabilang linya. Yeah, it's me. Pumunta ka dito ngayon sa mansyon. Napalunok siya dahil pakiramdam niya nakukonsensya siya. No way, bakit siya makukonsensya? Tom his feelings. Hindi siya pwedeng magkagusto kay Eunice. Kailangan niyang iwasan ang damdamin na iyon. Nang magising si Eunice ay maayos na ang kanyang pakiramdam. Madilim na sa buong kwarto niya. Ibig sabihin ay gabi na. Tumayo siya upang umihi. Nagsipilyo muna siya bago siya lumabas ng kanyang kwarto. Nakasuot na siya ng ternong pajama dahil paghatid sa kanya kanina ni Patrick sa mansyon ay nagbihis na agad siya ng pantulog upang matulog sa kanyang kwarto. Ngayon naman ay tila nagugutom na siya. Balak sana niyang kumain sa kusina ngunit nakasalubong niya si Manang Ising sa pinto ng kusina at hinila siya sa bandang gilid. Halika dito, iha. Halos pabulong na sambit ni Manang Ising. Bakit ho? Nagtatakang tanong niya. May kasama ibang babae, sister. Huwag kang mabibigla. Nandoon sila naglalapungan sa swimming pool. Kakaibang damdamin ang bumalot sa kanyang puso nang marinig ang sinabi ni Manang Ising. Parang piniga ang puso niya. Inila siya ni Manang Ising papunta sa swimming pool. Nakita niyang may nakakandong na babaeng sexy sa harapan ni Stanley habang naghahalikan ng mga ito. Parang sinaksak ni Stanley ng paulit-ulit ang puso niya. Nanubig agad ang kanyang mga mata habang nakatingin sa dalawa. Parang kutsilyo sa kanyang puso ang mga ungol ng babae habang sarap na sarap itong makipaghalikan kay Stanley. Napahawak siya kay Manang Ising dahil parang nanghina siya. Kahit nanlalabo na ang kanyang mga mata ay kitang-kita pa rin niya kung paanong maghalikan ang dalawa. Napakasakit para kay Eunice na makitang may ibang babaeng kahalikan si Pogi. Parang hindi kaya ng puso niya. Huwag kang mag-alala anak, uuwi ka na bukas ng umaga at ipangako mo sa akin kakalimutan mo na yung lalaking iyan. Nakagat niya ang ibabang labi niya dahil hindi siya makapagsalita. Kung ibubuka niya ang kanyang bibig ay paniguradong mapapahagulhol siya. Natigil sa pakikipaghalikan si Stanley sa babaeng kasama nito nang mapatingin ito sa kanilang dalawa ni Manang na nakatayo sa di kalayuan. Nakita niyang natigilan ito nang magtama ang kanilang paningin. Tinitigan niya ito at kahit alam niyang kitang-kita nito ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Hey Stanley, bakit ka tumigil? Tomat, umuwi ka na. Rinig niya sambit ni Stanley at halos malaglag ang babae sa pool nang biglang tumayo si Stanley para lapitan siya. Inis. Nang makalapit ito sa kanya, halos hindi na niya mapigilang mapahagulhol sa harap nito. Kitang-kita niya ang pagsisisi sa gwapo mukha ni Stanley. Akmang hahawakan sana siya nito, ngunit umatras siya. I hate you, Stanley Scott. Hindi na sana kita nakilala pa. Buong tapang niyang sinabi iyon habang nakatingin siya ng diretso sa mga mata nito. Kitang-kita ni Stanley ang pagkasuklam niya sa kanyang mga mata. Namula rin ang mga mata nito. Hindi na niya hinintay na magsalita ito. Tumakbo na siyang papasok na mansyon upang bumalik sa kanyang kwarto. Ngunit tinabol siya ni Stanley at naabutan siya nito bago pa man siya makapasok sa loob ng kanyang kwarto at hinawakan nito ang kanyang siko. Tiningnan niya ito ng blanco ang kanyang ekspresyon habang panay pa rin sa pagtulo ang pesteng luha niya. Simula ngayon, kakalimutan ko nang nakilala kita. Buong pait niya sambit bago siya pumasok sa kanyang kwarto. Tila natulala si Stanley sa kanyang sinabi kaya hindi agad ito nakagalaw. Ngunit nang matauhan nito ay agad nitong kinalampag ang pinto ng kwarto niyang nakasarado na. Inis. No, please. Please, don't hate me. Mag-usap tayo, Eunice. Rinig niyang sabi ni Stanley sa likod ng nakasarado niyang pintuan. Ngunit kahit anong gawin nito, maglupasay man ito sa sahig ay hindi niya na ito kakausapin. Dinoble lock niya ang kanyang kwarto upang hindi siya guluhin ng lalaking sumugat ng husto sa kanyang inosenteng puso. Nagtalukbong siya ng kumot at doon siya umiyak ng umiyak. Napakasama ng kanyang loob dahil pakiramdam niya isang bangungot at parusa ang makilala ang isang Stanley Scott. Pagkagising ni Stanley ng umagang iyon ay naligo na agad siya upang pumunta sa pinakasikat na flower shop sa buong Pilipinas.
Ang tindahang ito ng mga bulaklak ay may pinaka-fresh na bulaklak kaya't doon niya naisip bumili ng bulaklak para sa isang espesyal na babae ngayon sa buhay niya. First time niya palang pumunta doon dahil wala pa naman siyang binibigyan ng bulaklak na kahit na sinong babae sa buong buhay niya. Kahit ang mommy niya ay hindi pa niya nabibigyan ng bulaklak. Tuwing Mother's Day ay binibigyan niya lang ito ng regalo. Naririnig niya sa kanyang mga kaibigan noon na doon daw madalas bumili ng mga bulaklak ang mga ito para sa mga kasintahan. Wala naman siyang plano noon na magpunta sa ganitong lugar dahil hindi dumaan sa isip niyang bibili siya ng mga bulaklak para sa isang babae. But here he is right now, in front of the flower shop. Tinanggal niya ang kanyang itim na shades pagkapasok niya sa flower shop. Napakaraming iba't ibang bulaklak ang nandoon. May 5 sales attendant ang nag-asikaso agad sa kanya. Do you have tulips? Tanong niya sa isang babae. What color po, sir? Yes, we have tulips. The red and white ones. Sagot niya. Yes, we have red and white tulips, sir. Ipapa-special? Yeah, pakigandahan. 50 pieces red tulips and 50 pieces white. Request niya. Agad naman siyang sinunod ng babaeng attendant. Habang naghihintay siya doon ay hindi niya maiwasang kabahan. Sa loob ng 30 taon niya sa mundo ay ngayon pa lang siya manliligaw ng babae kaya kinakabahan siya. Lalo't alam niyang galit na galit ito sa kanya dahil sa kagaguhang nagawa niya kagabi. The moment he saw the pain in her eyes, that moment he answered all the questionable feelings inside him. Narealize niyang may nararamdaman na siya para sa dalaga at hindi niya ito sinasadyang saktan ng ganoon. Hindi niya man ito maalala sa tingin niya, naaalala ito ng kanyang puso. He's in love with her. Ayaw man niyang aminin sa sarili niya pero nang makita niya ang pagkadismaya sa mga mata nito at ang pagkamuhi nito sa kanya ay parang dinurog ang kanyang puso. He wants to undo his mistakes. Parang gusto niyang sipain papuntang ibang planeta ang babaeng kahalikan niya sa gilid ng swimming pool dahil nasaktan niya ng gusto si Eunice. Habang nakikipagalikan siya sa babaeng iyon kagabi, ay mas lalo lamang niyang napatunayan na si Eunice lamang ang nagpaparamdam sa kanya ng kakaibang pakiramdam sa tuwing kahalikan niya ito. Ni hindi man lang nabuhay ang kanyang body kagabi habang kahalikan ng ibang babae. Maya-maya pa'y dumating na ang 2 attendant na may hawak ng kanyang mga orders. 2 malalaking bouquet ng red tulips at white tulips ang mga iyon na binalutan ng itim na paper at ribbons kaya mas lalong lumutang ang kulay ng mga bulaklak. Maganda ang pagkakadecorate ng mga iyon. Sana lang ay magustuhan iyon ni Eunice. Nagpasalamat siya bago siya bumalik sa kanyang kotse. Inilagay niya muna sa likod ng kotse ang mga bulaklak. Lalo yata siyang kinabahan dahil baka hindi siya mapatawad ni Eunice and worst, baka basta din pa siya nito. Pero kahit ganoon pa man, desidido na siyang ligawan nito. O mas magandang sabihin na makipagbalikan dito. Kahit hindi niya pa ito naaalala. He likes her very much. He's madly in love with her. Kagabi nga ay hindi siya napagod sa pagkatok sa pinto nito dahil nais niya itong makausap. Nais niya itong yakapin na mahigpit dahil alam niyang umiiyak ito sa silid nito. Ngunit wala siyang nagawa dahil hindi nito binuksan ang pinto ng kwarto nito. Wow, sir, bulaklak yun ah. Bulalas ni Lucy nang masalubong siya nito sa loob ng mansyon habang bitbit niya ang 2 bouquet ng mga tulips. Katabi naman nito si Manang Ising na seryosong nakatingin sa kanya. Manang, gising na ho ba si Eunice? Nahihiyang tanong niya sa matanda. Alam niya kasi hindi nito nagustuhan ang ginawa niya kay Eunice kagabi. Hindi sumagot si Manang at dinadma lang nito ang tanong niya. Naku sir, hindi ka ba nasabihan? Umalis na ho si Eunice. Umuwi na ho siya sa probinsya nila doon sa isla. Mga 1 oras na rin ho siguro nakakaalis. What? Parang bombang sumabog sa kanyang utak ang ibinalita ni Lucy. What? Alam niyo ba kung saan ang isla nila? Napalitan ng pagkataranta ang ekspresyon ng gwapong mukha niya. Nakaalis na si Eunice, kaya pabayaan mo na. Huwag mo nang guluhin pa ang dalagang iyon. Marami ka namang reserbang mga babae. Hayaan mo na maging malaya sa iyo si Eunice. Hindi niya dapat nararanasan ang mga ipinararanas mo sa kanya. Halika na Lucy, at huwag na huwag mo sasabihin ko nasaan si Eunice. Kabilin-bilinan iyon ni Madam. Nanlaki ang kanyang mga mata at nabitawan niya ang mga buhat-buhat niyang bulaklak.
Napamura siya ng sunod-sunod at hindi niya malaman kung anong klaseng kalungkutan ng pumuno sa kanyang puso nang malaman niyang iniwan na siya ng tuluyan ng dalaga. Manang, sige na ho. Sabihin niyo na ho sa akin, please. Huwag mo nang sundan si Eunice. Sasaktan mo lang ang batang iyon. Mas mabuti na makahanap siya ng matinong lalaki magmamahal sa kanya at hindi siya paglalaruan. Medyo galit na ang boses ni Manang Ising kaya hindi na niya ito pinilit dahil panigurado ay hindi rin naman ito sasabihin kung nasan si Eunice. Tumakbo agad siya papunta sa kwarto ni Eunice at parang nanlumo siya nang makita niyang wala na ang mga damit nito sa closet nito. Maayos rin nakatupi ang kumot na ginamit ni Eunice. Napahagod siya sa sariling buhok. No, don't baby. Hahanapin kita. Hindi niya maipaliwanag kung bakit naiiyak siya. Parang gusto niya sumigaw sa sobrang lungkot na bumalot sa puso niya. Ang bigat-bigat ng kanyang dibdib. Nagmadali agad siyang bumalik sa kanyang kotse upang puntahan ang opisina ng mommy niya. Nais niyang malaman kung saan bahagi ng Pilipinas ang isla na tinitira ni Eunice. Ngunit pagdating niya roon ay tinarayan lamang siya ng mommy niya. Mom, please. I'm begging you. Saan ko makikita si Eunice? Please, Mom. Sabihin mo lang sa akin kung anong pangalan ng isla. Ngayon umiiyak ka? Naisip mo sana yan bago ka nagdala ng babae sa mansyon kagabi. I'm so disappointed, anak. Siguro nga hindi ka na magbabago pa. Masasaktan mo lang ang anghel ng buhay natin. Dapat pinahalagahan mo siya. Hindi na ako makapapayag na guluhin mo na naman si Eunice. Mag-move on ka na lang at gawin mo gusto mong gawin sa buhay mo. Sawang-sawa na akong umasa na magbabago ka pa sa pagiging babaero mo. Mom, please. Nagsasisi na ako sa nagawa ko. Kung nagagalit kayong lahat sa akin, mas nagagalit ako sa sarili ko. Mom, please. Sabihin mo na sa akin kung nasan si Eunice. Kung saan ko siya makikita. Dahan-dahan siya lumuhod sa harap ng kanyang mommy. Medyo nagulat ito sa ginawa niya dahil natigilan ito. Hindi ko pa rin sasabihin sa'yo. Puntahan mo na lang siya kapag nagbalik na ang memory mo tungkol sa kanya. Baka sakaling maalala mo kung saan iyon. Pero kahit maglupasay ka pa dyan, hindi mo malalaman iyon mula sa akin. Bagsak ang kanyang mga balikat nang lumabas siya sa opisina ng kanyang mommy. Buong araw niyang kinukulit si Manang Ising sa mansyon para sabihin sa kanya kung nasaan si Eunice. Ngunit hindi talaga sinabi ng mga ito sa kanya kung nasaan iyon. Pakiramdam ni Stanley, ikababaliw niya ang bawat segundo na lumilipas. Hindi na rin niya matatawagan si Eunice dahil iniwan na nito ang cellphone nito. Naiyak tuloy siya sa harap ni Manang Ising. Ngayon lang siya nakitang umiyak na matanda dahil sa isang babae. Please, Manang. Alam mo, sir, hayaan mo muna lumipas ang galit sa'yo ni Eunice. Masyado mo siyang nasaktan. Wala siyang ginawa sa'yo kundi panay kabutihan. Ikaw ang nagsama sa kanya dito sa Manila pero anong ginawa mo? Pinabayaan mo siyang masaktan ng gusto. Tahimik siyang yumuko dahil nahihiya na rin siya sa ginawa niyang pagmamakaawa sa mga ito. Pumasok na lang siya sa kanyang kwarto at doon niya pinakawala ng kanyang galit para sa mga taong ayaw ituro kung nasaan ang babaeng mahal niya. Nagbasag siya sa loob ng kwarto niya. Kahit anong madampot niya, ibinabato niya. Hindi niya yata kakayanin na dumaan ang isang buong araw na hindi niya makita ang dalaga. Masama ang loob niya sa mommy niya at kay Manang Ising, ngunit hindi naman niya masisisi ang mga ito. Ang tanging sisisihin niya lamang ay ang kanyang sarili. Napagod siya sa pagwawala niya sa loob ng kwarto niya habang umiinom siya ng alak. Nakakailang bote na rin siya. Eunice, where are you, baby? Naiyak niyang sabi habang kausap niyang picture nito sa kanyang cellphone. Lihim niya kasing pinicturean nito kahapon habang natutulog ito sa loob ng penthouse niya sa Scott Hospital. Ginawa niya pa yung wallpaper ng cellphone niya. Wala pa mang 24 oras ay parang ikababaliw na niya ang pagkawala nito. Naisip niya mag-search sa social media at mga balita tungkol sa kanya kung nandoon ba ang location ng isla nila Eunice. Ngunit wala siya makita dahil pribado ang lokasyon. Hindi tinalakay sa social media ang eksaktong lugar para na rin sa kaligtasan at katahimikan ng isla upang hindi dumugi ng tao ang lugar na iyon. Napatayo siya mula sa pagkakasalampak niya sa carpet ng kanyang kwarto. Nang makita niya ang pictures nila noong araw na sunduin siya ng mga ito sa isla nila Eunice. Tom, kasama nila sa litrato ang 4 na kaibigan niya, si Chris, Ricky, Lance at Doc Ace.
Nandoon ang mga ito sa litrato nila, kasama ang tiyuhin at pinsan yata ni Eunice. Umaasa siya na sasabihin ng kahit isa sa mga kaibigan niya kung saan iyon. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Pinuntahan agad niya ang kanyang mga kaibigan, ngunit katulad ng mommy niya ay hindi rin sinabi ng mga ito sa kanya ang lugar. Mas makabubuti raw para sa babae na tigilan niya ito. Walang naniniwala sa kanya na totoo ang damdamin niya. Iniisip ng mga ito na nais lang niyang matikman si Eunice at nais nilang daw ikama ang babae. Let's trick Ricky. Libre ba? Maangas pang tanong nito. Akala mo hindi bilyonaryo at mahilig talaga itong magpalibre. Yeah, kahit gaano karaming inumin natin ngayon. Balak niyang lasingin si Ricky upang maikanta nito kung saan ang lugar na kinaroroonan ng mahal niya. Mag-alos-dos na madaling araw nang malasing si Ricky. Ibang klase talaga ang tolerance dito sa alcohol. Kahit panay hard drink na nga ang in-order niya para kay Ricky, ay hindi pa rin ito malasing-lasing. Ricky, please tell me kung nasaan ang mahal ko. Pamimilit niya sa kanyang kaibigan na nasobrahan naman yata sa pagkalango sa alak. Inakbayan siya nito. Ayoko sanang sabihin sa iyo eh. Pero doon kami nagpunta sa Isla David. Sa bahay ng tiyuhin niya. Pero ang isla ni bebe mo, sa kabilang isla iyon. Walang tao doon kaya masarap ang gabi niyo ron. Papakin mo ng gusto. Saan nga? Anong isla? Di makapaghintay na tanong niya. Teka, nilasing mo yata ako eh para sabihin ko sa iyo no. Ayoko nga, mautak yata ako. Sunundot-sundot pa ni Ricky ang sariling sentido nito bago ito humalakhak. Naipikit ni Stanley ng mariin ang kanyang mata sa sobrang inis niya. Kung hindi niya lang best friend si Ricky ay malamang binatukan niya ito. Please Ricky, ikaw na lang ang pag-asa ko para makasama ko ulit siya. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Siguraduhin mo lang na hindi mo siya pakakawalan pa. Buntisin mo agad siya. Doon siya nakatira sa Isla Villegas. Parang tumalo ng kanyang puso nang marinig niya kung saan ang isla na kinaroroonan ni Eunice. Kahit antok na antok siya ay parang nabuhayan siya bigla. Thank bro, ikaw talagang pinakatapat kong kaibigan. Pangako, ninong ka sa isang dosen ng anak ko. Ginulo niya pa ang buhok na Ricky sa sobrang tuwa niya sa kanyang kaibigan bago niya ito iniwan sa bar. Tinawagan niya ang bodyguards ni Ricky na iuwi na ng mga ito ang boss ng mga ito. Stanley, pagkatapos kitang tulungan, iwan mo ako dito? Bakit kailang may love life? Sana all. Tumawa pa ang lasing niyang kaibigan kaya napangiti na rin siya. Naku Patrick, maraming salamat ha. Hindi mo na sana ako sinamahan hanggang dito sa bahay ko. Napagod ka pa tuloy. Isang ngiti lang ang tinugo ni Patrick sa kanya dahil hindi pa ito makapagsalita na maayos. Hingal na hingal kasi ito sa pagbitbit ng mga groceries niya mula sa bangka hanggang sa loob ng kanyang bahay. Hindi na siya inatid ng kanyang pinsan dahil nagpresenta na si Patrick na ihatid siya nito gamit ang bangka ng pinsan niya. Marunong naman daw itong gumamit ng bangka. Ipinahatid sila doon ng private helicopter ni Mrs. Scott hanggang sa isla ng tiyuhin niya. Nagtataka man ang tiyuhin niya at pinsan kung bakit hindi na si Pogi ang kasama niyang bumalik ay hindi na nagtanong pa mga ito. Narespeto na lang ng tiyuhin niya ang kanyang pagtahimik sa issue tungkol sa kanilang dalawa ni Pogi. Hindi na ito nagtanong kung ano nangyari sa kanila sa Maynila. Sinabi niyang may tiwala siya kay Patrick. Suspetso pa nga ng tiyuhin niya na ito na ang bagong nobyo niya kaya pumayag na rin itong ihatid siya ng binata sa bahay niya. O tubig, uminom ka muna. Kumuha siya ng isang basong tubig at ibinigay iyon sa binata. Salamat Eunice. Ininom agad ni Patrick ang isang basong tubig. Mukhang hindi titigil ang ulan. Baka abutan ka ng malakas ng ulan sa laot. Sorry, uuwi na ba ako? Naku, pasensya ka na kung nakiupo pa ako dito Eunice. Tumayo ito sa kinaupuan nito at parang nahiya sa kanya. Kaya naman ngumiti siya ng konti. Hindi nito naunawaan ang nais niyang sabihin. Ang ibig ko sabihin, tumito ka na lang muna magpalipas ng gabi. Namula naman ang mukha ni Patrick nang sabihin niya iyon. Nakakahiya naman sa iyo, Eunice. Ayos lang yun. Doon na lang ako sa upuan matutulog at ikaw na lang sa kama. Ako na sa upuan, Eunice. Dahil sa sinabi ni Patrick ay hindi niya maiwasang maisip si Pogi.
Bigla niya itong na-miss dahil ganoon din ang kanilang senaryo noong unang beses itong makikitulog sa bahay niya. Parang may kirot sa kanyang puso dahil naalala pa niya lalaking dahilan kung bakit namumugto pa rin ang kanyang mga mata. Eunice, ayos ka lang ba? Pwede naman ako umuwi. Mukhang hindi naman uulan ng malakas. Ipinilig niya ang kanyang ulo upang huwag maalala ang babaerong lalaki iyon. Ayos lang, Patrick. Doon ka na lang sa kama, matulog at huwag ka nang makulit dahil ikaw ang bisita ko. Higit sa lahat, tinulungan mo naman ako kanina magbuhat ng mga bagong groceries ko. Gabi na rin, kaya magpahinga na tayo. Doon na kasi sila naghapunan sa bahay ng tiyuhin niya. Hindi ako makakatulog kung sa upuan ka matutulog. Napabuntong hininga siya. Alokin niya sana ito na tabi na lang sila sa kama ngunit parang hindi niya gustong ideya na iyon. Parang maaaswa siya. Bakit kaya kay Pogi ayos lang sa kanya noon? O sige, dyan ka dala sa upuan. Pwede ka rin sa sahig kung gusto mo. Lagyan na lang natin ng sapin. Nais niyang matawa sa kanyang sarili. Bakit ngayon naisip niyang ideya na pagsapin sa sahig? Bakit noon kay Pogi ay siya pa mismo nagsabi na tabihan siya nito sa kama? At may nalalaman pa siya mga unan sa pagitan nila? Ibig sabihin, unang gabi pa lang nito sa kanyang bahay noon ay natipuhan niya ito? Mabuti pa ngayon para makadiretso ko ng higa mamaya. Sasahig na lang ako. Ngumiti siya ngunit hindi iyon aabot sa kanyang mga mata. Nakiligo si Patrick sa banyo habang siya naman ang nag-aayos ng mga pinamili niya. Habang naliligo si Patrick ay hindi niya mapigilang mapahikbi ng tahimik. Bawat sulo kasi ng kanyang bahay ay naaalala niya si Pogi. Parang ang bigat-bigat ng kanyang dibdib. Lalo na ngayon, nag-aayos siya ng mga groceries. Naalala niya noong tinulungan siya ni Pogi na mag-isip kung anong uulamin nila. Minsan pa nga ay ito pa nagre-request kung anong ilalabas nilang pagkain mula sa handmade freezer niya. Ito na lang ang lutuin mo, Eunice. Nakangiting imahe ni Pogi ang bigla niyang naalala sa kanyang tabi hanggang sa unti-unting nawawala ang imahe nito. Napahawak tuloy siya sa kanyang bibig dahil napapalakas ang paghikbi niya. Hindi niya akalain na mas mahirap palang umuwi dito sa bahay niya dahil naaalala niya ang mga pinagsamahan nila ni Pogi. Nang mapatingin siya sa kanyang lamesa ay nandoon na naman ang imahe ni Pogi na nakangiti sa kanya habang nagkakape ito. Nakataas pa ang paa nito sa silya habang nakatingin sa kanya. Eunice, tara kape tayo. Yun ang madalas sabihin ni Pogi sa kanya sa tuwing nagkakape ito. Napakaganda ng ngiti nito habang itinataas pa ang mug ng kape na umuusok pa. Lalong sumisikip ang kanyang puso at parang nasasakal siya sa kalungkutan. She missed him so much. Miss na niya ang lalaking sinagip niya sa dalampasigan. Ang lalaki naging kaibigan niya sa loob ng 2 linggo at ang lalaking unang nagpatibok ng kanyang puso. Parang sinasaksak ng kalungkutan ng puso niya. Nadudurog iyon. Miss na niya si Pogi. Ang kanyang Pogi. Ang minamahal niyang si Pogi. Pogi, bakit mo kinalimutan? Tanong niya sa imahe ni Pogi na unti-unti nang naglalaho sa hangin. Tulo ng tulong kanyang luha dahil hindi niya akalain na mabubura siya sa mga alaala nito. Hindi niya lubos akalain na sa masaklap na pangyayari mauuwi ang magandang pagkakaibigan nilang dalawa. Kung maaari lang sana niyang ibalik ang mga oras na kasama niya ito at masaya silang dalawa sa kanyang bahay na para bang sila lamang ang tao sa mundo ay gagawin niya. Eunice, agad niyang pinunasin ng kanyang masaganang luha na lumabas si Patrick mula sa banyo. Nalulungkot itong nakatingin sa kanya dahil nakita nito ang paghagulol niya ng tahimik. Tapos ka na palang maligo. Teka, ilalatag ko lang ang sapin sa sahig. Eunice, huwag mo na isipin si Stanley dahil nasasaktan ka lang. Hinawakan ni Patrick ang kanyang braso at pinunasan nito ang luha sa kanyang pisngi. Hindi naman siyang iniisip ko. Ang iniisip ko yung lalaki naging kaibigan ko dito noon. Malayong-malayong ugali ng lalaki iyon sa sinasabi mo. Hindi niya halos mabigkas ang pangalan ni Stanley dahil sa kanyang galit. Galit siya sa ginawa nitong pakikipaglaplapan sa ibang babae. Masakit iyon sa kanya dahil pakiramdam niya inaloko siya nito kahit pa-break naman na sila. Nakakatawa nga na dahil 2 linggo silang naging magkaibigan ni Pogi. 2 araw silang naging magkarelasyon ni Pogi at 2 araw niyang nakasama si Stanley pero lahat ng palalait at sakit ay naramdaman niya. At ipinaramdam nito sa kanya sa loob lamang ng 2 araw.
Eunice, magiging tapat na ako sa'yo. Sa tingin mo ba, ihahatid kita dito ng walang rason? Sa tingin mo ba hihilingin ko kay Mrs. Scott na ako na ang maghatid sa'yo? Kung baliwala lang iyon sa'kin? Gusto kong ligawan kay Eunice. Patrick, katatapos pa lang ng relasyon namin ni Pogi. Hindi ko kakayanin na pumasok muli sa isang relasyon. Sana naiintindihan mo. Hanggang pagkakaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Maghihintay ako, Eunice. Hindi naman kita mamadaliin. I'm ready. Handa akong maghintay. Sinusubukan ni Patrick na magsalita ng Tagalog upang maintindihan niya ito, kahit halatang sanay rin ang dila nito sa salitang Ingles. Ayokong paghintayan kasi wala, Patrick. Marami pang ibang babae dyan. Huwag ako. Dahil hindi mo rin naman siguro gugustuhin manirahan dito sa isla habang buhay, ano? Ako kasi, dito ko gustong manirahan habang buhay. Napalunok ito at hindi nakapagsalita. Nabastard niya ito, kaya parang nalungkot ito. Mas mabuti na yun tapatin niya ito ng totoo. Wala kasi itong aasahan sa kanya dahil nawala na rin ang puso niya simula nang kalimutan siya ni Pogi. Ilalatag ko ng hihigaan mo, Patrick. Tumango ito at hindi na nagsalita pa. Inilatag niya ang banig sa sahig at ang kumot para maging sapi ni Patrick sa pagtulog nito. Binigyan niya rin ito ng 2 unan. Doon niya inilatag sa gilid ng kanyang kama. Makakatulog ka kaya ng maayos dito, Patrick? Ngumiti ito ng tipid. Oo naman. Salamat, Eunice. Wala palang signal dito, no? Napapakamot ito sa sariling kilay at halatang naiinis sa cellphone nito. Oo, wala. Kaya nga wala akong cellphone at wala din kuryente dito. Kaya panay lampara ang ilaw natin. Ganun ba? Oo. Matulog ka na, Patrick, at ayusin ko lang mga groceries ko. Paano ko yung nakatiis ng matagal dito si Stanley? Unbelievable. Mainang komento ni Patrick na narinig pa rin niya. Hindi na lang niya pinansin ang iritadong boses ng binata. Hindi niya ito masisisi kung hindi ito komportable sa bahay niya dahil isa itong mayamang doktor na sanay sa marangyang buhay. Lumabas siya ng kanyang kwarto upang ituloy ang pag-aayos ng mga groceries. Inaasahan niyang lalabas pa ng kwarto si Patrick ngunit hindi na ito lumabas. Tila nakatulog na ito sa sobrang pagod nito. Samantalang siya naman ay hindi pa rin maiwasang magmuni-muni tungkol kay Pogi. Lalo na't umuulan sa labas ng bintana. Hindi niya maiwasang isipin si Pogi at ang pagyakap nito sa kanya noong bumabagyo. Pumikit siya upang matigil na ang pagbabalik tanaw niya sa mga pinagsamahan nila ni Pogi. Ang kanyang malungkot na mga matay na palitan ng galit at sama ng loob dahil naalala niya ang masakit na salitang sinabi sa kanya ni Stanley. Hindi daw siya ang tipo nitong babae. Talagang sinigurado nitong linawin sa kanya na pangit siya at hindi sila bagay kahit kailan. Matitiis niya pa sana ang mga ganoon ngunit nang makita niya itong may kahalikang ibang babae ay nasaktan siya ng husto. Nang pumikit siya ay napahagulhol na naman tuloy siya ng tahimik. Aki? Sambit niya habang napapaiyak siya. Iniisip rin kaya siya ni Stanley ngayon? Ano kayang naging reaksyon nito nang malaman nitong umuwi na siya ng kanyang bahay? Nalungkot ba ito? Kahit konti? O baka nagpapakasaya na ito sa mga babae nito ngayon? Hindi niya napansin ang oras at inabot na siya ng hating gabi sa pag-iyak. Minabuti na niyang maghilamos at magsipili upang matulog na. Naghihilik na si Patrick nang makapasok siya sa kanyang kwarto. Ang lakas palang humilik nito. Si Pogi kasi ay hindi humihili kaya nakakatulog pa rin siya na mahimbing kahit magkatabi sila noon. Ipinalig niyang muli ang kanyang ulo upang maalis sa kanyang isipan si Pogi. Nagtalukbong na lang si Eunice ng kumot upang hindi marinig ang paghilik ni Patrick. Kawawa naman ang magiging asawa ng lalaking ito. Napakalakas sumilik. Awa naman ng Diyos ay walang lahing rapist si Patrick dahil buong gabi lang itong natulog. Maagang nagising si Eunice upang magluto ng agahan nila bago pa man umuwi si Patrick. Maaga pa lang ay nalulungkot na naman siya. Hindi niya maiwasang isipin noon na palagi siyang excited magluto ng kakainin nilang dalawa ni Pogi.